Bukod sa Pilipinas ay pinapalakas din ng Japan ang ugnayan sa US at Australia na ang mga tropa ay kalahok sa kasalukuyang naval drills. Sa Huwebes ay magsasamang maglalayag ang Japan at 3 bansa. Samantala, teka lang ha, para ma-check natin ang report tungkol dito, no? Yung US, Australia, Japan at Pilipinas. Okay, yan po yung gagawing military drill. Etong exercise na ito. Pero kakatapos lang nung alon na ginanap, no? In between Pilipinas at Australia. Pero ito po yung report tungkol dyan. Mula ito sa USNI News. Okay? So nakalagay dito, US, Australia, Japan drill with the Philippines in South China Sea. China flies military drone near Taiwan. Ibig sabihin nagpalipad na naman ng military drone ang China na malapit sa Taiwan. Okay? Basahin lang natin ng konti para lang malaman natin yung legitimacy nitong report na ito. The US, Australia, Japan, and the Philippines carried out a joint exercise in the waters of Manila. Okay? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto matindi mga utol, habang iginigiit o patuloy na iginigiit ng China na ang nakakasira ng pagkakaibigan ng China at Pilipinas ay ang pakikialam ng US. O may pagkakaibigan pa ba ang China at Pilipinas, palagay nyo? Ang gobyerno naman ng Pilipinas patuloy na pinapatibay ang alyansa nito. Siyempre sa US at sa iba pang mga karatig na bansa. Partikular ang Japan, South Korea, ang Australia at iba pa dito sa ASEAN. Okay mga utol, at eto na mga utol. For the first time, sabay-sabay nagsidatingan sa Maynila ang mga warship. Ano kaya ang reaksyon ng China? Malamang iiyak na naman yan, di ba mga utol? At sasabihin na naman na nasisira ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China dahil sa mga to. Parang mga loko talaga no? Pero game na. Pakinggan na natin to mula kay John Reps. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. At mamaya titingnan natin kung bakit nagsadatingan itong mga barkong pandigma na ito at kung bakit at ano-anong mga bansa ito. Game na. Sa paghahanda ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa ay nagsidatingan ng 7 barkong pangdigma ng iba't ibang mga bansa para sa Indo-Pacific Endeavor na isasagawa sa Pilipinas. Kaya sa bidyong ito ay aalamin natin ang mga detalye at kung ano-anong mga barko nga ba ang mga ito. John Reps. Mamaya ika-counter-check natin ito. 2 barkong pangdigma ng mga Hapon ang dumating sa Maynila para sa maritime exercises ng mga tropang Hapon, Pilipino, Amerikano at Australiano upang ipakita ang puwersa ng mga kaalyadong bansa ng Japan laban sa mga hamon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang mga barkong ito ng Japan ay ang GS Izumo DDH-183 at GS Samidari DD-106 na nasa Manila Harbor ngayon upang makibahagi sa Indo-Pacific Endeavor 2023. Ang Izumo ng Japan ay isang light aircraft carrier at multi-purpose operation destroyer, ang nangungunang barko ng Japan sa klase ng Izumo. Ito ay mayroong 5 iba't ibang mga sensor at processing system. Mayroon din itong anti-torpedo at floating acoustic jammer kung saan nililinlang nito ang mga torpedo na mula sa kalaban. Sa armaments naman ay mayroon itong 2 phalanx at 2 SEARAM. Samantala, ang GS Samidari naman ay mayroong 7 iba't ibang mga sensor at processing system. Mayroon din itong anti-torpedo at chaff decoy launching system upang linlangin ang mga missile mula sa kalaban. At sa armaments naman ay mayroon itong isang Otto Milara 76mm gun, 2 20mm phalanx, 8 anti-ship missiles, 2 324mm torpedo tubes, at 16 self-vertical launching system at anti-submarine helicopter. Ayon sa Japanese Embassy sa Maynila. Teka lang, sana magkaroon ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard natin ng mga barko na to. Sooner, no? Okay mga utol, diba? Napakalaking bagay niya sa atin. Pero kung iisipin nyo, anong indikasyon nito? Ito yung dulot trend ng mga
ginagawang panghaharas ng China sa Indo-Pacific. Yun lang naman yun mga utol. O particular dito sa West Philippine Sea. Yan lang naman yun eh. Pero ayon sa report, niluluto na ng ating gobyerno ang joint patrol with United States, Japan at Australia, mga utol. So pag yun ay naaprubahan o natapos na yung pag-uusap hinggil doon, malamang sa malamang ang magpapatrolya dyan sa mga katubigan natin, kasama na natin ang puwersa ng Australia, Japan o kaya ng Amerika, mga utol. At napakalaking bagay yun dahil nga, syempre, magdadalawang isip itong mga Chinese na to na bulihin tayo. Kasi binubuli nila tayo kasi kaya nila tayo. Paano kung kasama natin mga to? Mamaya mga utol, check natin yung report tungkol dito sa nasabing exercise na gaganapin dito sa atin, sa Pilipinas. Okay, tuloy na muna natin. Taglay ng dalawang barkong ito ang 880 na mga sundalo kasama ang mga crew. Ang pagbisita ng mga sasakyang pangdagat ay alinsunod sa matatag na pangako ng Japan na pakikipagtulungan sa mga riyon na kasosyo nito at upang ipakita ang interoperability at pinagsamang mga kakayahan upang sa huli ay makamit ang bisyon ng isang free and open Indo-Pacific. Bukod sa Pilipinas ay pinapalakas din ng Japan ang ugnayan sa US at Australia na ang mga tropa ay kalahok sa kasalukuyang naval drills. Sa Huwebes ay magsasamang maglalayag ang Japan at 3 bansa. Samantala, teka lang para ma-check natin ang report tungkol dito, no? Yung US, Australia, Japan at Pilipinas. Okay, yan po yung gagawing military drill. Etong exercise na ito. Pero kakatapos lang nung alon na ginanap, no? In between Pilipinas at Australia. Pero ito po yung report tungkol dyan. Mula ito sa USNI News. Okay? So nakalagay dito, US, Australia, Japan drill with the Philippines in South China Sea. China flies military drone near Taiwan. Ibig sabihin nagpalipad na naman ng military drone ang China na malapit sa Taiwan. Okay? Basahin lang natin ng konti para lang malaman natin yung legitimacy nitong report na ito. The US, Australia, Japan, and the Philippines carried out a joint exercise in the waters of Manila. Okay? Sa ating mga tubigan on Thursday involving the Australian and Japanese large deck ships on deployment in the region. Meanwhile, Chinese bombers flew near Japan while a Chinese unmanned air vehicle conducted a flight off Taiwan's east coast, according to Japan Ministry of Defense press release. So may kilos pa rin talaga ang China, no? May mga kakaibang kilos pa rin talaga sila. Nagmamanman sila, mga utol. Okay, so binanggit lang dito yung mga kasamang mga barko. Okay, mga utol. So titingnan natin, meron dito no. Ito yung pinaka-aim nila, no. We recommitted to planning bilateral joint patrols in the South China Sea / West Philippine Sea and other areas of mutual interest. Okay? So mga lugar na may mga issue o sigalot kasama ang China. Okay? Marles said in a statement issued Friday, we committed to expanding some of our bilateral activities in the future to include other countries committed to sustaining peace and security in our region. Yung pagsasanib-sanib na yan, mga utol, hindi ibig sabihin na igegera na para lamang mapanatili nila ang kapayapaan at ang seguridad ng mga bansang inaagawan ng teritoryo nitong China. So anong masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang, ituloy na natin tong video at mamaya pakinggan natin ng konti yung interview o sagot ni President Bongbong Marcos tungkol doon sa ginawa nating military exercise with Australia. Okay, tuloy na muna natin. Kasabay ng pagdating ng mga barko ng Japan, ay dumating din sa Poro Point sa La Union ang isang barkong pangdigma ng South Korean Navy na Chonjabong LST-687 upang lumahok rin sa pagsasanay ng Pilipinas kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa sa Indo-Pacific Endeavor 2023. At hindi pa niya nagtatapos, mga kabayan, dahil mayroon pang 2 dumating na mga barkong pangdigma ng Amerika. Ito ang USS Mobile LCS-26 na isang Independence class na littoral combat ship at USS America na isang aircraft carrier
at dala nito ang mga modernong eroplanong pangdigma na F-35 fighter jets. Sa isang pahayag, magsasama ang mga barkong ito sa West Philippine Sea, kabilang ang BRP Davao del Sur ng Pilipinas, GSE Sumo at GS Samidari ng Japan, USS America at USS Mobile ng Estados Unidos, at ANZAC at HMAS Canberra ng Australia. Hindi naman nabanggit kung kasama dito ang South Korea. Pero mga utol, no? Ito talaga yung, aminin man natin, ito talaga yung dahilan. Yung mga ganyang aktibidades na ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas, ang siyang pumipigil na lamang sa China, no? Sa mga ginagawa nila sa ating mga katubigan. Okay? So wag nating iisipin na walang plano ang ating gobyerno. Partikular si President Bongbong Marcos, talagang hindi siya sumasagot sa mga issue, yung mga magsasabi siya ng mga bagay na pwede niyang pagsisihan. Kumbaga hindi niya sinasabi na ganito plano namin, ganito gagawin namin sa ginagawa na yung China. Never kong napanood sa interview na ginawa niya yun. Ang mga speaker niya ang nagsasalita, pero hindi siya nagsasalita. Pero alam ko, doon sa mga meetings nila, talaga may mga plano siya. Okay? Ayan, kagaya nito mga utol. So wag nating iisipin na walang ginagawa ang gobyerno natin hinggil dyan sa issue sa atin ng China sa West Philippine Sea. So pakinggan naman natin ang interview kay President Bongbong Marcos tungkol doon sa nasabing issue tungkol doon sa ginanap na exercise ng Pilipinas with Australian Defense Force. Okay? Nice one. Interest. Concerns. Yun, 'di ba mga utol? Kumbaga, ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, bukod doon sa, syempre, kapag nakikipag-meeting siya sa mga ibang leaders na kaalyado natin, ibang leaders ng ibang bansa, bukod doon sa security o doon sa joint forces, 'di ba? Ng mga military forces, talagang pinag-uusapan rin nila yung mga iba pang concerns like climate change and yung sa ekonomiya, yung pagpapalakas ng ekonomiya. Parang palagay ko, yun yung number one na talagang pakay niya palagi. Yung mga possible na makakatulong sa ekonomiya ng ating bansa sa Pilipinas. Pero hindi niya nililimutan na i-address yung issue dito sa West Philippine Sea na yung mga kaalyado natin tumulong sa atin sa pamamagitan na lang ng pagpapakita ng pwersa. Hindi nga para lumusob, bagkus para dumepensa sa kung anong pamang pwedeng gawin ng China. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang ha. Ayun,
Hanggang doon lang muna kasi hanggang dito lang naman yung video. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Huwag nyo kakalimutan na i-comment ang inyong mga opinion hinggil sa ginagawa ng ating gobyerno, partikular ng ating presidente tungkol dito sa sigalot natin sa China sa West Philippine Sea. Okay mga utol, kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.